halo sa lahat, ako si Dra. Ligaya Santos at ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang kamangha-manghang paksa, ang lihim ng nagliliwanag na balat. Ang balat ng saging ay ginto. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit ang ilang mga tao na kasing edad ninyo ay may balat na makinis, malarosas, walang kulubot, at walang mga spot ng katandaan? Gumagastos ba sila ng malaking halaga sa mga spa o gumagamit ng napakamahal na pampaganda? Ang totoo, ang lihim minsan ay nakatago sa ating sariling kusina sa mga bagay na madalas nating itinatapon. Aking mga kaibigan, ngayong araw ay nais kong tanungin kayo ng buong katapatan. Kapag tapos kayong kumain ng saging, ano ang madalas ninyong ginagawa sa balat nito? Itinatapon ba ninyo ito ng diretso sa basurahan? Kung ang sagot ninyo ay oo, napakalaking kawalan nito. Katatapon lang ninyo ng isang tunay na kayamanan ng natural na collagen, isang elixir ng kabataan na mas mahalaga pa sa ginto. Sa pamamagitan lamang ng balat ng saging, isang sangkap na walang bayad kung alam ninyo kung paano gamitin ng tama. Ang mga malalim na kulubot sa paligid ng mga mata at ang mga batik-batik na kayumanggi sa pisngi ay unti-unting mawawala. Ibinabalik sa inyo ang isang balat na malambot, hydrated, at may hitsurang 5 o kahit 7 taong mas bata. Maaaring pakinggan itong hindi ka pani-paniwala, ngunit ito ay purong siyensiya at napatunayang karanasan ng mga tao. Kaya, paano ito gawin ng eksakto? Saan ipapares ang balat ng saging upang madoble o matatlo ang bisa nito? Inaanyayahan ko kayong umupo ng komportable at tuklasin ito kasama ko sa video na ito. Ngunit bago tayo sumisid sa pangunahing nilalaman, kung ito ang unang pagkakataon ninyong bumisita sa tahanan na ito o kung nakita na ninyo ang marami sa aking mga video at hindi pa kayo nagsusubscribe, humihingi ako ng 1 segundo ng inyong oras. I-click ang pulang button ng subscribe at ang kampana sa tabi ng aking channel. Ang maliit na kilos na ito ay isang malaking pampasigla para sa akin na nagbibigay sa akin ng motibasyon upang patuloy na mangalap at magbahagi ng mahahalagang payo at trik para sa isang malusog na buhay araw-araw. Nagpapasalamat ako ng buong puso. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Bahagi 1. Bakit ang balat ng saging ay isang magic elixir para sa balat? Aking mga kaibigan, bago tayo magsimula sa 3 milagrosong formula, nais kong ibahagi ng maikli kung bakit napakabisa ng balat ng saging upang mas maging panatag at kumpiyansa kayo sa paggamit nito. Ayon sa modernong medikal na pananaliksik, ang balat ng saging, lalo na ang mga hinog na saging na may mga batik-batik na kayumanggi, ay naglalaman ng napakataas na dami ng antioxidants na tinatawag na lutein at potassium. Ang lutein ay nagsisilbing panangga na nagpoprotekta sa balat mula sa araw, na pumipigil sa pagbuo ng mga batik-batik na kayumanggi at mga spot ng katandaan. Sa kabilang banda, ang potassium at ang maraming bitamina A, B, C, at E na sagana sa balat ng saging ay isang pinagmulan ng hydration na tumutulong sa tuyo at kumulubot na balat na maibalik ang pagkabuhay nito. Madalas tayong gumagastos ng pera sa mga cream na may bitamina E at bitamina C, samantalang ang balat ng saging ay mayroong lahat ng ito. Sa ganap na natural na paraan, nang walang kemikal na preservatives, perpekto para sa sensitibong balat ng mga matatanda. Bakit hindi samantalahin ang natural na ginto na ito? Ngayon na, nang hindi na kayo patatagalin pa, lilipat na tayo sa formula numero 1. Ang formulang ito ay dedikado, lalo na sa mga may tuyong balat, walang sigla, at maraming pinong kulubot. Bahagi 2, 3 formula na nagpapabata sa balat gamit ang balat ng saging. Formula 1, balat ng saging at pulot-pukyutan, malalim na hydration at pag-alis ng mga kulubot. Oo, ngayon ay gagawin na natin ang unang formula. Tinawag ko itong revitalizing mask. Bakit revitalizing? Isipin ang inyong balat bilang isang palayan. Kapag kulang sa tubig,
ang palayan ay nagiging bitak-bitak at tuyo. Ganito rin ang ating balat. Habang tumatanda tayo, nawawala ang natural na layer ng langis. Ang tuyong balat ang pangunahing sanhi ng malalim na kulubot sa noo at sa paligid ng bibig. Ang pormulang ito ay magbibigay ng agarang hydration na tumutulong sa balat na maibalik ang lambot nito. Kailangan nating ihanda ng maingat ang sumusunod. Mga sangkap. Isang hinog na saging mabuti ang mga saging na galing sa Pilipinas, lalo na ang latundan o lakatan. At mas mabuti kung may maitim na batik ang balat. Dahil dito pinakamarami ang nutrients. Isang kutsarita ng purong pulot pokyutan. Paano ihanda? Hakbang 1. Linisin ang balat ng saging. Napakahalaga nito. Madalas nakakalimutan ang hakbang na ito, ngunit ang balat ng saging ay madalas may alikabok at dagta. Hugasan ang saging sa ilalim ng gripo at pagkatapos ay ibabad ito sa isang lalagyan na may maligamgam na tubig at isang pakurot ng asin sa dagat sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Ang tubig na may asin ay tutulong sa pag-disinfect at pag-alis ng mga dumi sa ibabaw ng balat. Pagkatapos ay alisin ito at patuyuin ng husto gamit ang isang malinis na tela. Hakbang 2. Kunin ang essence ng balat ng saging. Balatan ang saging. Ngayon tingnan ang loob ng balat. Makikita ninyo ang isang malambot na maputi-puting layer. Ito ang nutrient pocket na naglalaman ng pinakamaraming bitamina. Gamit ang isang kutsarang stainless steel, kaskasin ng dahan-dahan ang haba ng balat upang makuha ang puting bahaging ito. Kaskasin ng maingat upang hindi maisama ang matigas na fibers ng panlabas na berdeng balat. Ang 1 o 2 kutsara ng sapal na ito ng balat ng saging ay sapat na para sa isang mukha. Hakbang 3. Paghaluin ang mga sangkap. Ilagay ang sapal ng balat ng saging na kakakaskas lang sa isang malinis na mangkok at magdagdag ng 1 kutsarita ng purong pulot pukyutan. Ngayon, gamit ang 1 kutsara, durugin at haluin ng husto. Kung ang sapal ay medyo matigas, maaari ninyo itong durugin ng kaunti sa isang pandikdik bago. Ang layunin ay makakuha ng isang makapal, malagkit, at ganap na homogeneous na timpla upang kapag inilapat sa mukha ay hindi ito dumulas o bumagsak. Hakbang 4. Ilapat at imasahe. Narito ang lihim. Bago ilapat, tandaan na linisin ng husto ang inyong mukha gamit ang maligamgam na tubig upang bumukas ang mga pores at maging handa na tumanggap ng mga sustansiya. Ilapat ang timpla ng pantay-pantay sa buong mukha, ngunit huwag lang itong ilapat at iwanan. Sundin ang aking mga tagubilin para sa isang masahe na mag-aalis ng mga kulubot ng mas epektibo. Sa bahagi ng crow's feet, sa paligid ng mga mata, gamitin ang inyong hintuturo, ang daliri na may pinakamababang puwersa. Upang hindi masira ang pinong balat sa paligid ng mata, lagyan ng kaunting timpla ang crow's feet at dahan-dahang paikutin ng pabilog ayon sa direksyon ng relo ng mga 10 beses. Sa noo at mga nasolabial folds linya ng ngiti, gumamit ng 2 daliri upang dahan-dahang imasahe mula sa ibaba pataas at mula sa loob palabas. Ang kilos na ito ay tumutulong sa pag-angat ng mga kalamnan at pagpigil sa paglobo. Maglaan ng mga 3 minuto sa masaheng ito upang ang mga sustansiya ay tumagos ng malalim sa epidermis. Hakbang 5. Magpahinga at linisin. Pagkatapos ng masahe, magpahinga ng lubusan, hayaang ganap na nakarelax ang mga kalamnan ng mukha sa loob ng 20 minuto. Ito ang panahon kung kailan ang mga bitamina B, C, E mula sa saging at ang mga amino acids mula sa pulot pukyutan ay nagkukumpuni ng mga tumatandang selula. Sa huli, hugasan ang inyong mukha. Isang maliit na trick. Unang banlawan ng maligamgam na tubig upang maalis ang pulot pukyutan at pagkatapos ay wisikan ng malamig na tubig. Ang malamig na tubig ay tutulong sa pagsil ng hydration at agarang pagsara ng mga pores. Mga benepisyo. Agad pagkatapos hugasan ang mukha, hawakan ang inyong mga pisngi.
Nararamdaman ba ninyo ang inyong balat na malambot, matatag, at may kabilis na pagbalik? Iyan ay salamat sa potassium ng balat ng saging na nagha-hydrate ng mga selula na sinamahan ng mga moisturizing properties ng pulot pukyutan na lumilikha ng isang protektadong barrier na mahusay na nagpapanatili ng moisture. Ang mga pinong kulubot na dulot ng tuyong balat ay mapupuno ng tubig at kapansini-pansing maglalaho. Gamit ang pormulang ito, maging matatag at gamitin ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sa gabi bago matulog. Gayunpaman, aking mga kaibigan, ang revitalizing mask na ito ay mahusay para sa hydration at pag-alis ng mababaw na kulubot, ngunit kung sa inyong mukha ay lumitaw ang paulit-ulit na mga batik-batik na kayumanggi o melasma dahil sa akumulasyon ng pigmentation sa loob ng maraming taon, kung gayon ang balat ng saging at pulot-pukyutan lamang ay hindi sapat. Kailangan natin ng mas malakas na armas na kayang alisin ang mga madilim na pigment na iyon. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat palampasin ang Formula numero 2 na ipinapakita ko sa inyo sa susunod. Isang kombinasyon na tinatawag kong ang kaaway ng mga batik, Formula 2. Balat ng saging, kalamansi, lemon, at harina ng bigas, exfoliating spot remover, at skin lightener. Aking mga kaibigan, ang mga spot ng katandaan o melasma sa gitnang edad ay isa sa pinakamalaking bangungot. Ginagawa nitong maputla ang ating mukha at mas matanda kaysa sa ating tunay na edad. Ang ikalawang pormulang ito ay magiging mas malakas, kumikilos ng mas malalim upang alisin ang mga madilim na pigment na iyon. Ang harina ng bigas ay naglalaman ng bitamina B na tumutulong sa pagpapaputi ng balat, samantalang ang kalamansi, lemon ay may banayad na citric acid na nag-exfoliate ng mga patay na selula at mabilis na nagpapalabo ng mga madilim na spot. Kailangan nating ihanda ang sumusunod na mga mandirigma. Mga sangkap, ang balat ng isang hinog na saging, isang kutsarita ng sariwang katas ng kalamansi o lemon. Kung ang inyong balat ay napakasensitibo, palitan ng katas ng dalanghita o dinurog na kamatis. Isang kutsarita ng harina ng bigas o pinulbos na oats. Ang harina ng bigas ay mas tradisyonal sa mga beauty treatment sa Pilipinas at may kapansini-pansing epekto sa pagpapaputi. Paano ihanda ng paunti-unti? Hakbang 1. Pagkatapos linisin ang balat ng saging, tulad ng ipinaliwanag ko sa Formula 1, gumamit ng kutsilyo upang hiwain ang balat sa maliliit na parisukat na piraso na kasing laki ng dulo ng daliri. Ang paghihiwa nito sa maliliit na piraso ay tumutulong sa blender na gumana ng mas mahusay at ang timpla ay maging mas pino. Sunod, ilagay ang mga piraso ng balat ng saging sa isang blender. Magdagdag ng 1 o 2 kutsara ng tubig, kaunti lamang, upang matulungan ang makina na umikot ng madali. Durugin ng husto hanggang makakuha ng isang makapal, mapusyaw na kayumanggi na timpla. Hakbang 2. Paghaluin ang anti-spot cream. Ibuhos ang timpla ng balat ng saging, nakakadurog lang sa isang malinis na mangkok. Magdagdag ng 1 kutsarita ng harina ng bigas at 1 kutsarita ng katas ng kalamansi o lemon, dalanghita o dinurog na kamatis. Ngayon, gamit ang 1 kutsara, haluin ng husto. Haluin hanggang sa ganap na matunaw ang harina ng bigas at maging bahagi ng balat ng saging na lumilikha ng isang makapal at malambot na paste na parang mamahaling facial cream. Kung sa tingin ninyo ay napakatuyo, maaari kayong magdagdag ng ilang patak ng tubig. Kung masyadong malabnaw, magdagdag ng kaunting harina ng bigas. Hakbang 3. Tamang paglalapat ng mask. Pagkatapos hugasan ng husto ang inyong mukha, lagyan ng manipis na layer ng timpla ang buong mukha. Ang pinakamahalaga sa mga bahaging may spots o melasma na madalas ay sa pisngi o sa tulay ng ilong, lagyan ng medyo makapal na layer. Ang paglalagay ng mas makapal na layer ay tumutulong sa bahaging ito ng balat na may problema na mas matagal na mababad sa sustansiya na nagpapahintulot sa asid ng kalamansi, lemon
at mga bitamina ng saging na tumagos ng malalim sa ugat ng spot upang sirain ang istruktura ng madilim na pigment. Hakbang 4. Pagmasahe upang ma-exfoliate ang mga patay na selula. Magpahinga at hayaan ang mask na nakalagay sa loob ng mga 15 hanggang 20 minuto. Kapag napansin ninyong medyo natutuyo na ang layer ng harina, huwag itong hayaang matuyo at magbitak-bitak. Magpapatuloy tayo sa paghuhugas ng mukha. Narito ang lihim. Huwag lang magwisik ng tubig at banlawan. Basain ang inyong mga kamay at pagkatapos ay dahan-dahang imasahe ang mukha sa pabilog na kilos. Ang maliliit na butil ng harina ng bigas ay kikilos tulad ng pinong butil ng buhangin na nag-aalis ng layer ng patay at magaspang na balat sa ibabaw. Masahehin ng husto ang bahagi ng mga spot sa loob ng halos 1 minuto at pagkatapos ay banlawan ng ganap ng malamig na tubig. Maliit na paalala. Dahil ang formulang ito ay naglalaman ng kalamansi, lemon, dapat lamang itong gamitin ng 2 beses sa 1 linggo at tandaan na ingatan ng husto ang inyong sarili mula sa araw. Kung maging matatag kayo sa loob ng halos 1 buwan, mapapansin ninyong lumiwanag ng husto ang mga spot ng katandaan, kaya malambot na ang balat at lumabo na ang mga spot. Ngunit may isa pang problema na kinatatakutan ng lahat sa pagtanda, ang paglobo ng balat, ang pagkawala ng elasticity. Paano patitigasin ang mga kalamnan ng mukha nang walang operasyon? Ang sagot ay nasa 3 formula. Isang formula na inihambing sa isang natural na facelift sa bahay. Formula 3. Balat ng saging at puti ng itlog. Nagpapahigpit ng balat at nag-aalis ng malalim na kulubot. Kung ang Formula 1 ay parang isang nakakapreskong inumin para sa balat, at ang Formula 2 ay isang espesyal na paggamot para sa mga spots, kung gayon ang Formula numero 3 ay ang pinakamasarap at pinakamataas na kalidad ng pagkain na tutulong sa balat na maibalik ang pagiging elastiko nito. Ito ang formula na pinahahalagahan ko ng husto at nais kong ilaan lalo na sa mga nag-aalala tungkol sa malalim na kulubot sa mga nasolabial folds, ang crow's feet sa paligid ng mga mata o ang lumulobong balat ng leeg. Tinatawag ko itong pabiro na home facelift therapy at ang bisa nito ay hindi nahuhuli sa isang spa. Kailangan nating ihanda ang mga simpleng sangkap, ang balat ng isang hinog na saging na dinurog o kinaskas upang makuha ang sapal nito, isang puti ng itlog ng manok. Paano? Ihanda para makakuha ng pinakamataas na bisa. Hakbang 1. Haluin ang puti ng itlog hanggang sa maging puting bula at malambot. Hakbang 2. Idagdag ang dinurog o kinaskas na balat ng saging sa mangkok ng puti ng itlog at dahan-dahang haluin. Hakbang 3. Gumamit ng makeup brush o malinis na kamay upang ilapat ang isang manipis na layer sa buong mukha at leeg. Pansin, ang leeg ang bahagi na pinakamadalas na nagbubunyag ng edad, kaya huwag itong kalimutan. Hakbang 4. Ito ay isang mahalagang hakbang. Pagkatapos ilapat ang unang layer, maghintay ng mga 3 minuto hanggang sa medyo matuyo ito. Pagkatapos ay ilapat ang pangalawang layer at pagkatapos ay ang pangatlo. Hakbang 5. Magpahinga ng lubusan. Iwasan ang pagsasalita o pagtawa habang nakalagay ang mask upang maiwasan ang pagbuo ng mga kulubot. Pagkatapos ng 20 minuto, kapag ang mask ay tuyo at matigas, linisin ito gamit ang isang maligamgam na tuwalya o banlawan ng maligamgam na tubig. Pagkatapos hugasan ang mukha, tingnan ang inyong sarili sa salamin. Agad ninyong mapapansin ang inyong balat na kapansine-pansing mas makinis at nagliliwanag. Sa paghawak nito, mararamdaman ninyo ang isang napakagandang elasticity at ang mga pores ay magsasara na magmukhang napakaliit. Mararamdaman ninyo na ang inyong mukha ay bumata ng ilang taon na parang nabatak ang mga kalamnan ng mukha. Gamit ang malakas na pormulang ito, sapat na ang paglalapat nito ng 1 o 2 beses sa 1 linggo upang mapanatili ang isang kabataan na hitsura. Aking mga kaibigan,
Ang tatlong formula sa itaas ay resulta ng aking dedikasyon at maingat na pagpili upang ibahagi sa ating malaking pamilya. Gayunpaman, ang tibay ng mga bagay ay nakasalalay sa paggamit nito at ang mga natural na produkto ay dapat gamitin ng tama upang maging ligtas at epektibo. May mga malalaking pagkakamali na madalas ginagawa ng maraming tao na hindi nagpapabuti sa balat kundi nagpapalala pa. Mangyaring manatili sa akin ng 2 minuto pa. Ang susunod na bahagi ay napakahalaga. Bahagi 3, 5, mahalagang, pag-iingat, at payo ni Dra. Ligaya Santos. Ang paggamit ng balat ng saging para sa kagandahan ay isang napakabanayad na paraan sa bahay. Gayunpaman, ang balat ng mga matatanda ay madalas na mas manipis at mas sensitibo kaysa sa mga kabataan. Sa makatuwid, upang ang inyong paglalakbay sa pagbawi ng kabataan ay maging ganap at ligtas, hinihiling ko sa inyo na tandaan ang 5 pag-iingat na ito. Pagsubok ng reaksyon. Bagamat banayad ang balat ng saging, iba-iba ang konstitusyon ng bawat tao. Sa unang beses na gagamitin ninyo ito, maglagay ng kaunting timpla sa balat sa ilalim ng baba o sa pulso at maghintay ng 15 minuto. Kung walang nararamdamang pangangati, paghapdi, o pamumula, maaari ninyo itong ilapat sa buong mukha. Ang kaligtasan, ang una. Pagpili ng malinis na saging. Ito ang pinakamahalaga. Dapat gumamit kayo ng mga organikong saging o bilhin ito sa mga mapagkakatiwalaang lugar. Iwasan ang mga saging na sinabugan ng pesticides o ibinabad sa kemikal dahil sa balat ng saging pinakamarami ang nag-iipon ng mga substance na ito. Kung hindi kayo sigurado, hugasan ng husto ang balat ng saging gamit ang tubig at asin o gamit ang isang tiyak na panlinis para sa prutas at gulay bago gamitin. Huwag abusuhin. Hindi dahil nakakakita kayo ng magandang resulta, ay dapat ninyo itong ilapat araw-araw. Kailangan ding huminga ng balat. Dapat lamang itong ilapat ng 2 o 3 beses sa isang linggo, kahalili sa mga araw ng pahinga. Obligado ang proteksyon sa araw. Kapag gumagamit ng mga paraan para sa paggamot ng mga spot o melasma, tulad ng formula ng balat ng saging, harina ng bigas, at kalamansi, lemon, ang balat ay nasa proseso ng pagbabagong buhay at magiging napakasensitibo sa araw. Kapag lumabas ng bahay, tandaan na gumamit ng sombrero, salamin sa araw, at maglagay ng sunscreen ng sapat. Kung hindi kayo magpoprotekta, maaaring dumilim ang mga spots, katatagan at panloob na kombinasyon. Ang mga natural na paraan ay hindi kasing bilis ng mga aesthetic treatment. Kailangan ng panahon upang unti-unting maabsorb ang mga sustansiya, maging matatag sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan. At sa parehong oras ay uminom ng sapat na tubig, kumain ng maraming gulay, matulog ng sapat at panatilihin ang isang masayahin at positibong espiritu upang ang inyong balat ay magmukhang nagliliwanag. Huwag nang itapon pa ang mga balat ng saging. Ito ay isang maliit na kilos na hindi lamang nakakatipid ng pera at nagpoprotekta sa kapaligiran, kundi tumutulong din sa atin na maging mas maganda araw-araw. Konklusyon, aking mga kaibigan, ang pagtanda ay isang natural na batas. Hindi natin ito maiiwasan, ngunit maaari nating piliin na tumanda ng maganda, malusog, at nagliliwanag. Isang maliit na balat ng saging ang nagtatago ng napakaraming himala. Tulad ninyo, anuman ang edad ninyo, palaging kumikinang sa sarili ninyong paraan. Sana, sa 3 formula ng balat ng saging na ibinahagi ko sa inyo, mabilis ninyong maibalik ang isang balat na makinis, maalis ang mga palatandaan ng panahon, at tangkilikin ang kagalakan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag mag-atubiling mag-like at lalo na ibahagi ang video na ito sa inyong mga social media, sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang pagbabahagi ng kagandahan at kabutihan ay isa ring paraan
upang makaipon ng kabutihan at magdala ng kagalakan sa buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang bell ng notification upang hindi ninyo mapalampas ang anumang kapaki-pakinabang na video na ilalabas ko sa hinaharap. Nais ko sa inyong lahat ang maraming kalusugan, kapayapaan sa loob, at sana ay palagi kayong masaya at maganda. Hanggang sa muli sa aking mga susunod na video,